Good morning, mga kapatid dyan sa KYMC. Muli, welcome sa ating Sunday service. And God bless sa inyong lahat. And bago tayo magsimula, basahin muna natin sa ating talata. Ginamit kong translation ngayon ay sa English, sa New English Translation. Ito ang nakasulat sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 12. Pwede nyo akong sabayang basahin at kahit basahin niyo ito sa Tagalog, okay lang din naman. So let us read. 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 12. Ito ang sabi, Now, godliness combined with contentment brings great profit. For we have brought nothing into this world, and so we cannot take a single thing out either. But if we have food and shelter, we will be satisfied with that. Those who long to be rich, however, stumble into temptation and a trap and many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evils. Some people, in reaching for it, have strayed from the faith and stabbed themselves with many pains. But you, as a person dedicated to God, keep away from all that. Instead, pursue righteousness, godliness, faithfulness, love, endurance, and gentleness. Compete well for the faith and lay hold of that eternal life you were called for and made your good confession, for in the presence of many witnesses. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli inihiling namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pangunawang espiritual at tumuhubog sa aming mga buhay, Ama, sa pamamagitan ng mga salita na nagbibigay sa amin ng pangunawa, Panginoon, dito sa buhay na ito, nagpapalakas at nagpapatatag ng aming pananampalataya, bumabago ng aming kaisipan, Ama, nag-aayos ng aming mga pagkatao, mga bagay na hindi mo kalooban sa aming buhay na aming nagagawa, mga masasamang gawain, Panginoon, mga masasamang laman ng aming puso at isip na naglilinis ng iyong mga salita. Na nililinis ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, hinihiling namin ang kapangyarihan muli ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang buksan ang puso ng bawat isa. Nang sa gayon naman ay totoong tumanim ang mga napapakinggan namin sa aming mga puso at isip at mabagbago kami, Panginoon, ng landas na tinatahak. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lang ang kapurihan, kalwalatian at kadakilaan. In Jesus' name, Amen. So again, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 12. And ito ang sabi sa verse 6. Ang sabi niya, Now, godliness, ang pagiging makadiyos daw, combined with contentment, pagiging kontento or sapat sa buhay, brings great profit sa ating buhay. So our topic for today, and I want you, ang gusto ko maintindihan nito is about contentment. Lahat ng mapag-uusapan natin ngayong araw na ito is about contentment. Contentment sa buhay, contentment sa relationship, contentment sa marriage life, and lahat ng mga dapat nating malaman kung ano ba talaga yung contentment. Di ba? Kailan natin nasasabi na kontento na tayo dito sa buhay na ito? Amen. Yun ang tanong ko, kailan nga ba natin masasabi na
kontento na tayo sa buhay natin ngayon. Isipin niyong mabuti yung tanong na yan. Isipin niyong mabuti sa sarili ninyo yung tanong na yan. Isipin mong mabuti, ikaw na nakikinig ngayon. Tanungin mo sa sarili mo, nasasabi mo na ba at this moment of time na kontento ka na? Is there really a contentment inside that heart, inside that mind of yours? Kung talagang susumain mo yung laman ng iyong puso, is there really a contentment? Or kung hindi mo naman naintindihan, kung ano ba talaga yung meaning ng contentment sa buhay, makinig kang mabuti sa mga mapag-uusapan natin ngayon. Una kong tanong, saan nga ba pumapasok ang contentment sa buhay? Kailan natin masasabi na meron na tayong contentment sa buhay? Pag ba marami na tayong pera, sa pera ba? Yan ba ang nagde-define ng contentment? Sa pagyaman ba? Kapag ba yumaman ka na or naabot mo na yung pangangailangan mo na sa tingin mong sapat na sa'yo, tingin mo ba matatapos na yun doon at magkakaroon ka na ng contentment sa buhay? Or pag ba mahirap ka, is ibig sabihin, kontento ka na, di ba? Pag mahirap lang yung buhay mo, ito lang yung buhay ninyo, medyo kung tatry yung yumaman or tatry yung umasenso sa buhay, nakikita mo sa sarili mo na there is impossibilities, di ba? Parang medyo imposible. Kaya iniisip mo, o pwede nating isipin na porket ba, pag ba mahirap ka, ibig sabihin, there is really a contentment in you. Di ba? Is there really a contentment there? Sino ba namang hindi magsasabi? Para pwede mo sabihin, sino ba naman magsasabing hindi pa ako kontento sa buhay? Tignan mo naman yung buhay ko, hanggang ganito lang ako. Hanggang ganito lang yung pag-asenso namin sa buhay. Di ba? Is there a really contentment? Naintindihan ba natin yung contentment doon? Or kapag mayaman ka, or mas mayaman ka sa iba, you're saying na, ito lang ako, simple lang yung buhay ko, kahit na sobra-sobra yung dumarating sa akin, simple lang yung buhay ko, kontento na ako. Meron akong contentment. Is that how, ganun ba natin ma-define yung contentment? So, mga kapatid, contentment is these things. Pakinggan nito mabuti. Ganito natin malalaman kung meron na tayong contentment dyan sa ating mga puso. Sa tuwing nawawalan tayo ng paki sa isa't isa, sa tuwing nawawalan tayo ng pagmamahal, concern or discernment or kakayahang i-discern yung paghihirap, sitwasyon ng bawat isa, that is a sign of lack of contentment. Pero parang iba, no? Di ba? Parang contentment. Kapag wala tayong paki sa isa't isa, that is a sign of lack of contentment. Sa tuwing nawawalan tayo ng pagmamahal, yung kakayahang umintindi at magbigay ng tiwala sa tao, that is lack of contentment. Diba? Pag mayroong dumating na tao sa'yo, hindi ka basta-basta magtitiwala, kahit kakilala mo pa yan, kahit kaklose mo pa yan, hindi ka basta-basta nagbibitaw ng tiwala. Kahit pa mapagkakatiwalaan mo na, there is always within you that is not enough. That needs to be satisfied. Diba? You can judge, you can think about many doubts dun sa tao na yon. You can attack his mind and personality. You can, diba? Pwede mong tignan siya mula ulo hanggang paa. It doesn't related, hindi yan related dun sa sitwasyon nyo, but you will look onto him, onto her, from head to foot. And again, my point there is,
kapag wala tayong tiwala o wala na tayong kakayahang magtiwala sa kahit kanino, hindi dahil hindi sila katiwa-tiwala, kundi dahil natuto na tayong maging ganon, maging matigas na sa ganon yung ating mga puso, nawalan na tayo ng kakayahang magmahal, that is a sign of lack of contentment, especially sa ating mga kapatid. Kahit pa marami ang kasakiman sa puso ng tao, mga ganid, mga mapang-abuso, manggagamit ng kapwa, di ba? Totoo naman. Sa tuwing hindi tayo nag-aalis ng tiwala, kung malaya tayong nagmamahal na hindi nagtatanim ng sama ng loob at nag-iisip ng masama sa ating kapatid, these are signs of contentment. Sa tuwing hindi tayo nag-aalis ng tiwala at walang pagdududa sa ating mga kapatid, kahit pamarami ang kasakiman sa puso ng tao, mga taong mapang-abuso, mga taong manggagamit ng kapwa, mga karanasan mo na sa buhay na nakita mo yung kasakiman sa puso ng tao. Di ba? Parang nagre-response ka na lang. Hindi tayo, pero yung kakayahan mo na magtiwala is hindi pa rin nawawala. Nagigets niyo ako? Ang ibig ko sabihin, regardless do sa mga experiences mo, regardless do sa mga naranasan mong kawalan ng kakontentuhan ng mga tao, di ba? These are all, lahat ito bunga ng kawalan ng kakontentuhan eh. Bakit may mga taong mapangabuso? Bakit may mga taong nakatingin lang dun sa ano yung mapapakinabangan nila? Whenever they speak, sa tuwing nagsasalita sila, sa tuwing nagsasalita tayo, we think about kung ano yung mapapakinabangan natin. If wala tayong mapapakinabangan, wala din silang mapapakinabangan sa atin. If wala tayong mapapakinabangan sa kanila, we don't need them into our lives. We just remove them or parang wala silang puwang sa buhay mo or para i-entertain mo sila sa iyong buhay. In the same way, ganun din sila sa iyo. Sabi ko nga kanina, may mga tao, maraming tao sa mundo or typical sa tao sa mundo, yung kapag lalapit siya sa iyo or kapag may magsasalita, meron laging intent. Diba? Meron laging personal interest dyan. Minsan kahit pa, ano bang tawag doon? Kahit pa, meron naman talaga kayong mga, meron naman talaga siyang kailangan sa'yo, dinadagdagan niya yung gusto niyang sabihin. Diba? Halimbawa yung kapatid mo, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, lumapit sa'yo. Naghahanap siya ng mapapakinabangan sa'yo. Ano pa yung mapapakinabangan sa'yo? Kapag mabait ka, aabusuhin ka. Tama, di ba? Nagigets yung point ko. Pag mabait ka, mas maraming tao yung may chance na abusuhin yung kabaitan mo. Pag mabait ka, may chance na marami yung taong gagamitin yung kakayahan nilang magsalita or kakayahan nilang alam mo yun, yung parang meron silang meron silang aura na na paglalapit pa lang sa'yo, ikaw yung ikaw yung may karapatan dun sa meron ka, parang mas may karapatan pa sila dun sa mapapakinabangan nila sa'yo dahil lang sa galing nilang makipag-usap. Lalo na yung mga nakakatanda. Tama? And this is the main reason bakit mawawalan ka na ng tiwala sa ibang tao. Yung chance mo, yung heart mo na dating mapagmahal, dating madaling magtiwala, hindi na ngayon ganon, and nagiging mas sarado ka na
kahit pa mapagkakatiwalaan mo na lahat ng kausap mo, nagiging, ano ba tawag doon? Protective ka na sa sarili mo. Tama. Nagiging protective ka na sa sarili mo, and then, madalas, kung ano yung ginagawa nila sa'yo, ganun din yung gagawin mo sa iba. So it's just about, if take advantage ka ng iba, take advantage mo rin yung iba. And these are all result of lack of contentment. Diba? Hindi to yung definition na, ay, mahirap lang ako. Mukha na akong kontento sa buhay. Ay, mayaman, sapat na sa akin itong meron ako ngayon. Mukha na akong kontento sa buhay. No. The definition of contentment is, the more na nawawalan ka ng, pag wala na tayong kakayahang magkaroon ng paki sa isa't isa. Yun eh. Mawawalan ng pakialam sa isa't isa. Or mawawalan ng pagmamahal or pag-ibig sa isa't isa. That is the very definition of lack of, or the very result of lack of contentment. Nakukuha ninyo. Hindi mo na iniisip yung concern. Ang iniisip mo na yung advantage na makukuha mo at yung advantage na makukuha nila sa'yo. And that is the mindset of many people nowadays. That's how the mind works now. And the heart make it more evil, di ba? Mas lalong ginagawang sakim yan ng puso. Lalo kang nagiging matigas, lalo kang nawawalan ng pagmamahal. Sabi ko nga kanina, kung malaya kang magmahal, na hindi nagtatanim ng sama ng loob at nag-iisip ng masama doon sa taong mamahalin mo, meron kang contentment. Sa tuwing hindi tayo nag-aalis ng tiwala, kahit pa marami ka ng hindi napagkatiwalaan dati, kahit pa marami ka ng karanasan sa pag-abuso sa mga tiwalang binibigay mo, kapag hindi mo inaalis yung kakayahan na yon na magtiwala at walang pagdududa, hindi ka tumitingin mula ulo hanggang paa sa tao, sa iyong mga kapatid, or sa kahit kanino, kahit pa marami ang kasakiman sa puso ng tao, mga ganid, mga mapangabuso, manggagamit ng kapwa, mga sakim sa sariling kapakinabangan, at hindi ka nauubusan ng tiwala, meron kang contentment. Kagaya ng mga batang may inosenteng pakikinig, di ba? Yung mga bata, pag nakikinig yan, sincere sila. Pag di mo naalis sa'yo yon, yung sincerity na nakikinig ka, kapag nakikinig ka, yung hindi yung nakikinig ka, mukha ka lang sincere, pero deep within your heart, there's a lot of evil thoughts coming out. Di ba? Kapag gagaya ka ng isang batang may inosenteng pakikinig, inosenteng pagtanggap, at inosenteng pagsasalita, that is contentment. Hindi alintana ang maraming bagay na nagpaparumi ng isip, bunga ng kasakiman sa isa't isa, or kawalan ng contentment sa maraming bagay. Sa tuwing, kapag naman ikaw ay nang-aabuso lagi ng tao, pero wala ka man lang bahid ng pagsisisi o konsensya, kahit pa sabihin mong mahirap ka or mayaman ka, that's the evidence of lack of contentment, di ba? Kapag tinitake advantage mo lagi yung ibang tao, ang dami mong privileges. Diba? Para sa'yo. Kahit para sa iba na, para sa'yo pa rin. Nakikita mo, para sa iba yun eh. Pupunta na dun sa kanya yung blessing eh, di ba? Dala-dala na ni kapatid, ganyan. Dala-dala na ni kakilala mo. Ito, kailangan niya talaga to eh. Hinarang mo. Kasi gusto mo para sa'yo. Wala yung kakontentuhan. Hindi mo naman napakinabangan. Hindi mo naman ginamit. Yung iba na may pangangailangan nun. Nakita mo, papunta, di ba? Pag merong mga, kapag may mga eleksyon or minsan pag Pasko, kung mamigay yung mga politiko sa mga barabarangay, di ba? Nakita mo yung chicken at saka yung isang balot na hotdog.
Papunta na doon sa bahay ni ganito. Hinarang mo pa yung hotdog. Kabila, hinarang mo yung chicken. Pag uwi mo sa bahay, tuwang-tuwa ka. 2 chicken ko. 2 yung nakuha kong balot ng hotdog. May gana ka pang ipagyabang yung bagay na bunga ng kawalan ng kakontentuhan. Samantalang yung kabilang panig na naabuso mo, ito lang yung kanila, nalungkot sila. Di ba? Kapag nawawalan tayo ng pagmamahal at paki sa isa't isa, that is the result of lack of contentment within your heart. Kaya suriin niyo yung mabuti. Yung tanong ko kanina, suriin niyo yung mabuti. Suriin mong mabuti yung puso mo. Suriin mong mabuti yung isip mo. What is your heart really is doing, di ba? Ano talaga yung nandyan? Marami tayong pwedeng gawing definition ng contentment. And we can say and define it na parang kontento na tayo sa buhay kasi ito lang yung meron tayo. No. Pakinggan nyo yung definition na yun. The more that you lack love and concern and discernment to the situation of other people, that is lack of contentment. Ngayon, ang tanong ko, kailan ninyo natagpuan ang contentment na yan sa iyong buhay? Natagpuan nyo na ba yung contentment sa inyong buhay? Maraming kawalan ng kakontentuhan ng tao, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, itsura, antas sa lipunan, mga bagay na piniplease sa mata ng ibang tao. Maraming tao na bubuhay dyan, yung nakabase yung kanilang pamumuhay sa sasabihin ng iba. There's no contentment to that. Tapos there is no happiness and there's no peace. Ito. Kailan ninyo natagpuan yung contentment sa inyong buhay? And maybe you're still trying to reflect itong mga sinabi ko nung kanina. Maybe di nyo pa ito natatagpuan or maybe natagpuan nyo ito. How about sa relationship, di ba? How about sa pagpasok sa relationship? Ano yung contentment? Ano yung relation ng contentment sa pagpasok sa relationship? Parte ito ng buhay. Sa mga pumapasok sa relationship, di ba? Especially sa mga kabataan, sa mga high school, di ba? Sa mga matatanda na in a relationship din. Mga kakilala ninyo na pumapasok sa relationship. There must be a contentment. Di ba? Itong contentment na ito, hindi lang ito patungkol sa yaman or pera or material na bagay. Even anything na itong laman na ito is naghahanap ng satisfaction. Gaano kayo kasatisfied sa relationship na gawin yung mga tamang dapat gawin kapag hindi pa kayo kasal? Di ba? Pag pumasok ka sa relationship, kapag hindi pa kayo kasal, how are you so satisfied na gawin yung mga tamang dapat gawin pag hindi pa kayo kasal? With or without yung paningin ng ibang tao or yung mga makakakita sa inyo. Makikinig pa ba kayo sa inyong mga magulang at nakakatanda sa inyo? Diba? Are you always into listening to people na mag-a-advise sa inyo, lalo na yung mga magulang? Pag sinabi ng magulang, ba't kayo ganyan? Ba't kayo lumalabas ng ganyan? Ba't kayo nagkukulong sa kwarto ng ganyan? Hindi natin alam how I may know, di ba? Anong alam ko sa inyong mga relasyon? It's just between you and your partner. And wala namang laging magbabantay sa inyo. Pwede niyong gawin yung anong gusto niyong gawin ng may kalayaan. But doesn't mean tama yung inyong magagawa or tama yung inyong ginagawa. Meron nga isang preacher, I'm not sure kung si Paul Washer, sabi niya, huwag mo daw pagkatiwalaan yung tao, do not trust a man who say na kaya nilang i-overcome yung temptation. The moment na magkasama sila sa isang bahay, na sila lang,
magkasama sila sa isang kwarto na sila lang or sa isang lugar na sila lang. Sabi niya, do not trust a man who says that thing. Oh, kaya namin overcome yung temptation na yan. Kaya namin to. Magtiwala kayo sa amin. Kaya namin to. The moment that the person says that thing, you cannot trust them. Because that is a lie. Isa yung kasinungalingan. Kung totoong may pagtitiis at contentment ang isang tao, he or she will prevent such thing from happening rather than tolerate it. Diba? Ganun yung relationship. Kung meron kang contentment, kung meron kang discipline doon, you will prevent that from happening and not tolerate it as if ma-overcome mo yung temptation. Why go to that temptation? Diba? Because there is contentment. We are not yet married, there is contentment. He or she will prevent such thing from happening. Ito naman, how about sa mga mag-asawa ngayon? How about sa mga mag-asawa? Do you find contentment sa mga asawa ninyo? Sa mga may asawa dyan sa simbahan or sa mga nakikinig ngayon? Do you find contentment sa mga asawa ninyo? Kapag umangat yung status ng isa, or may nakikita tayong ibang mga tao at nagkakaroon tayo ng pagnanasang, di ba yung iba? Nagkakaroon ng pagnanasang, sana ganun din yung asawa ko. Pag yung lalaki may tinig ng babae, o yung babae may tinig ng lalaki, sana ganoon din yung asawa ko. Kaya yung ibang mga lalaki at saka babae na may mga asawa na or may partner na, doesn't matter kung married kayo o hindi, as long as nasa relationship kayo. Diba? Yung ugali ng mga tao na nasa relationship ka pero kung makapag-usap ka pa rin sa opposite sex, you are not, hindi ka naglalagay ng guard. Nung isang araw nga lang dito, nakwento ko, hayatin nyo, may isang tao nagpakamatay. Because of, it's not about jealousy. Diba? Hindi siya about selos eh. Selos yung pinapakitang reason bakit siya nagpakamatay. But it's not jealousy. It's about, kapag minsan, pilit na ginajustify natin yung, wala namang kaming ginawang masama. Nag-usap lang kami, nagkwentuhan lang kami. Nakakausap ko lang sila. Di ba? Pero habang nakakausap mo sila, pinagyayabang nila sa'yo yung kung anong meron sila. Madalas pa sa mga lalaki yung ganyan. Pag nagkukwento ka, pinapakayabang mo kung sino ka di ba? Tapos yung mga asawa naman, yung mga babae, minsan, akala nila nakikipagkwentuhan lang sila. Akala nila nakikipag-usap. Akala nila nakikinig lang sila. Nakangiti ka. Ang galing naman nito. Ganun pala yung accomplishment mo. Parang magkakaibigan lang kayo, nagkukwentuhan sa trabaho, sa eskwelahan, sa barkada. Pero pag uwi mo, sugit mo sa asawa mo. Galit na galit ka sa asawa mo. Bakit? Kasi may comparison. Deep within may comparison. Nakakakita ka ng ibang personality. Nakikipagkaibigan ka lang, pero sa tuwing magkwento ka sa asawa mo, parang gusto mo siyang maging sila. Not knowing na yun yung nangyayari within the relationship. Yung iba, handa pang ipaglaban yun. Parang handa mo pang ipaglaban yung mga kakwentuhan mo. Kahit pa maghiwalay sila ng asawa nila. Di ba? Parang nakakairita na to Puro na lang ba ganito? Pagtatanggol mo pa yung mga kaibigan mo, o bandang huli, naghiwalay din. Bakit naghiwalay? Walang nagsasabi na masama yung ginawa ng isa, ganyan. Walang umaamin. Pero imagine, pinagtanggol mo yung ibang tao para hiwalayin yung isawa mo. Kaibigan mo lang sila. Kung kaibigan mo lang sila, ba't ka makikipaghiwalay? Because there is no contentment.
May nakikita tayong ibang mga tao at nagkakaroon tayo ng mga pagnanasang sana ganun din yung asawa. Galit ka lagi sa asawa mo kasi ang dami ng lalaking mas magaling kaysa sa kanya. Kaya yung mga babae, mag-ingat din sa ganyan. Or kahit yung mga lalaki, mag-ingat din sa ganyan. May mga lalaking ganyan yung personality. Sa tuwing makikita nila yung asawa nila, gusto nila lahat na lang ng klase ng mabuting babae sa mundo at maganda yun yung asawa nila. Parang yung asawa mo hindi na makapamuhay ng maayos. Lalo na kung yung lalaki palaging piniplease yung paningin ng iba, yung ibang tao. Ang hirap. Kahit pa sabihin ninyong wala naman kayong iniisip na masama, wag na wag ninyong mamaliitin ng inyong mga asawa. Di ba? Kagaya nga nung kwento ko kanina, nagpakamatay. Parang nagkukwento ka ng mga bagay sa ibang lalaki, patungkol sa ibang lalaki. Wala naman silang relasyon, wala naman kayong relationship. Pero yung kausap mo, yung asawa mo, hindi mo siya ganun tinitignan. Hindi mo na siya ganun tinuturing. Bakit? Kasi meron ka ng mga nakitang preferences na mas higit at mas matino kaysa sa kanya. And that is how it starts. Maraming relationship yung walang guard pagdating sa ganyan. Hindi sila nagbabakod. Hindi nila ginaguard yung sarili nila. Oo, nakikinig ka. Oo, nakikita mo yung advantage nila. Oo, mas mataas sila. Totoo naman, may mas gwapo, may mas maganda, may mas mayaman, may mas maganda yung kotse, maganda yung laging suot na damit. Di ba? But because you don't have contentment inside you, you will hate your partner, you will hate your wife, you will hate your husband. Pinagtatanggol mo yung kalayaan na wala kang ginagawang masama sa tuwing makikipag-usap ka sa ibang lalaki or babae. Pero napakagaling mong comporter sa iba, di ba? Nagko-comport ka pa, sobrang pagpapakita mo ng love. Wala naman yon. May sitwasyon sa buhay, kailangan niya ng kausap. Bakit ikaw? Nagsasabi yung iba sa'yo ng problema nila, napakagaling mo mag-comport, but you do not consider the fact that you are both in an opposite sex. Na yung pag-uusap ninyo, pwedeng magkaroon ng attraction. Pwedeng mag-create ng relationship in between you, attachment in between you, na dapat dun sa partner mo binibigay. You can be an advisor, but you must put a guard. Maglagay ka ng bakod. Diba? Friendly na pakikipag-usap. Diba? Lalo pa naman sa panahon ngayon, yung mga tao pag mag-usap, payabangan, pagandahan ng meron sila. Paano pag pumasok kayo sa relationship? Paano pag pumasok kayo sa marriage? Diba? Ang daming mga asawa masasaya sa trabaho, pag huwi sa bahay, walang kasiyahan. Diba? Laging galit. Masasaya sa harap ng ibang mga lalaki or sa harap ng mga ibang babae, masasaya. Pero sa harap ng asawa nila, parang puro problema na lang. Parang puro lungkot na lang o puro inis na lang. Bakit? Kasi tayo mismo yung nagki-create ng kawalan ng contentment. Tapos hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo. Di ba? Hindi mo alam ano nangyayari sa relationship. Parang nananabang na ako. Parang nagsasawa na ako. Kasi walang contentment eh. Ano ba yung sabi ko kanina? Sa tuwing nawawalan ka na ng paki sa iba, sa tuwing nawawalan ka na ng pagmamahal sa iba, that is a sign of lack of contentment. Kahit pa anong experiences mo sa tao, if you have contentment, you will always have a heart that is open para magmahal. Yan din yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa atin.
Di ba nga, sabi ko dati, lagi, yung Holy Spirit is a comforter. It teaches us how to love. And one of the main characteristic or kakayahan na kayang ibigay sa iyo ng Holy Spirit pagdating sa love, yung tinatawag na discernment. Nagkakaroon ng discernment yung mga Kristiyano sa isa't isa. Nagkakaroon ng discernment yung puso ng mga Kristiyano at isip ng mga Kristiyano sa sitwasyon ng bawat isa. Nagkakaroon ng paki. Di ba? Ang dami na nating experiences sa trabaho, sa eskwelahan, sa buhay sa mundo, kung gaano kawalang paki yung mga tao. Pero pag meron kang discernment, may paki ka. Bago pa sabihin sa'yo, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung maitutulong mo. Pero sa panahon ngayon, sanay na tayo, di ba? Na mawalan ng paki. Nahintayin yung iba na gumawa. Ayaw mong malamangan, ayaw mong magpalamang, hindi ka na nga nalamangan, nanlamang ka pa. Tapos yung mapapakinabangan ng iba, pag makakakita ka ng pakinabang, di ba? Kahit sa trabaho, may mga ganyan. Ang tamad-tamad. Pag dumating yung boss, ang galing magsalita, ang galing ang sipag. Di ba? That is lack of contentment sa buhay. Mag-ingat kayo, mag-ingat tayo. Bata pa kayo, obsessed na kayo, bata pa kayo, di ba? Mula pa nung pagkabata, maybe mula pa nung elementary, nung high school, sa mga taong nag-adapt niyan, di ba? Yung obsession sa insecurities, di ba? Sa itsura, forma ng forma, papogi ng papogi, papagpapaganda ng pagpapaganda, tagisan ng talino, kompetensya sa buhay. Yan na lang yung laman ng buhay. Pagandahan ng bagong gamit, pagandahan ng bagong motor, pagandahan ng bagong sapatos, puro pagpapayabang, pagpapalaki ng pride at saka ng ego. Pagtuturo sa tao ng mawalan ng contentment. Diba? Lahat ng yan, walang nakatulong pagdating sa pag-asawa. Pag nag-usap nga kami minsan ni ate ninyo, lahat ng mga bagay o karamihan ng mga taong nasa relationship, yan ang tinitignan nila pagpapasok sila sa relationship. Mayroong mga tao, may mga lalaki na sobrang yabang, ganyan. Pagmamalaki ng sarili nila, ganito sila, ganyan sila. Pag makita silang ganyan, ganda ng suot, ganda ng damit. Disente siguro yung taong to. Matino siguro yung taong to. Kapag mag-asawa na, lumabas na yung katotohanan. Puro panlabas lang. Deep within, wala. Walang alam sa buhay. Parang binabisit ng magulang hanggang pagtanda. Hindi alam kung paano mabuhay araw-araw. Di alam magtrabaho sa loob ng bahay. Di alam mag-ayos ng mga kailangang ayusin sa bahay. Walang contentment. Walang contentment, yun pa. Kaya nga yung mga pumapasok sa relationship, dahil yung iba, dahil wala silang contentment, pag nasa relationship ka pa lang, pag nakuha na nila yung gusto nila, maghahanap na sila ulit ng iba. Bakit? Kasi nga walang contentment. Sabi ko nga kanina, bakit mo i-embrace yung temptation rather than prevent from doing it? Kung wala kang contentment, mas delikado yun. Kasi kung wala kang contentment, pag nakuha mo yung gusto mo, maghahanap ka na ng iba. Kasi nasatisfied ka na, pero naghahanap ka pa rin ng masigit doon sa naranasan mong satisfaction. Diba? Repeated, paulit-ulit na nangyayari sa buhay. Paulit-ulit na sitwasyon sa mga relationship. Diba? Nakailang witness na kayo sa ganyang mga klase ng pagbagsak ng relasyon. After maanakan, di ba?
After mabuntis, wala na. Wala nang spark. After may mangyari, wala na. Pa-downfall na yung relationship. Sa loob at labas ng marriage, kakaroon ng hiwalayan. Di ba? May mga lalaki mas mainarte pa kaysa sa babae. Tapos yung mga babae walang kukontentuhan sa itsura dahil sa panlalait ng kapwa nila babae. Lahat ng yan walang nakatulong sa pag-aasawa, pamumuhay, pagsisilbi sa isa't isa, discernment, pagiging tapat na magulang. And there is contentment sa ating Panginoong Hesus. That's the main thing here, di ba? There is a contentment sa ating Panginoong Hesus. I'm hoping na natagpuan na ninyo kay Lord yung contentment na yan. Di ba? Yung pagbibigay at paglalaan ng lahat ng meron ka sa Diyos, yung satisfaction na binigay sa iyo ni Lord, na binigay na sa inyo lahat ni Lord, yung kaligayahang hindi na naghahanap ng ligaya sa mundo, di ba? Hindi mo man makamtan yung mga bagay na nakakamtan ng iba, hindi ka na nalulungkot, hindi ka na nadidepress na sana ikaw din. Yung pagiging marespeto, pagiging mapagtiwala kahit kanino at hindi umiiwas sa pagtitiwala. Oo, pwede kang traidorin ng kausap mo, pero hindi ka pa rin nawawalan ng tiwala. Hindi ka na nagiging mapanlamang, nagiging mas responsable ka sa sarili mo. These are all result of having a contentment. Yung pagiging honest sa sarili, that is a result of pagkakaroon ng contentment. May mga tao hindi honest sa sarili nila. Alam niyo ba yun? At hindi tumitingin sa sarili ng mas higit kaysa sa iba. Sabi sa verse 7, "For we have brought nothing into this world." Sabi niya, wala naman tayong dinalang bagay dito sa mundo nung sinilang tayo. So we cannot take a single thing out either. Sabi niya sa verse 8, "But if we have food and shelter, we will be satisfied with that." Sapat na yon. Pagkain at tirahan, sapat na yon. Kung napoprovide mo na yung mga bagay na yan, sapat na yon. Sapat na si Lord. Huwag na nating dagdagan pa yung mga burdens natin, di ba? Huwag na nating dagdagan pa yung mga ikakalungkot mo lang. Huwag mo na nating dagdagan pa yung ikakadepress mo lang, kakakumpara mo. Kakapagsusumikap mong masatisfy yung tinitignan ng iba sa'yo. Di ba? Those who long to be rich, sabi dito, yung mga nangarap yumaman, however, stumble into temptation and trap and many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Yun daw mga nangarap yumaman ay nag-stumble sa maraming temptation. Totoo naman. Kaya kahit mahirap ka or kahit mayaman ka na, it doesn't matter. The more na sinisik mo yung kawalan mo ng contentment, the more na nag-stumble ka palalo sa maraming temptation. At yung iba tumalikod na sa pananampalataya para dyan. Tinwish na nila yung dati nilang pusong mapagtiwala, pusong mapagmahal, pusong dedicated kay Lord, naging sakim, naging matigas, para lang sa kayamanan, para lang sa antas sa lipunan. Para lang makamit yung gusto. Ang daming napalayo. However, they stumble into temptation and a trap, and many senseless and harmful desires. Senseless and harmful desires.
senseless, na minsan nagiging mas may sense sa isip natin, pero wala naman talagang sense or kabuluhan. At napaka-harmful sa ating buhay. Hindi ka natulungang umayos yung buhay mo. Plunging people into ruin, kapahamakan and destruction. That in this way, in ruin and destruction, at least they can come back to God. Di ba? Manumbalik sila sa Diyos. For the love of money, yung pag-ibig sa kayamanan, not money, but the love of money is the root of all evils. Some people, in reaching for it, have strayed from the faith and stabbed themselves with many pains. Di ba? Sinaksak daw nila yung sarili nila sa maraming sakit. Titiisin mo yung maraming sakit para sa pera, para sa kayamanan. Titiisin mo yung pagmamatigas ng puso, pagiging sarado ng palad, para sa pera, para sa yaman. Pagkakaroon ng kawalan ng kaibigan, mawala na lahat ng minamahal sa buhay, para sa pera, para sa yaman. Is that how life it is? Ganun ba talaga yung buhay? Strayed from the faith. The faith is about love, but you remove love at all in your personality and stab yourself with many pains, with many hard decisions against those people whom you supposed to love, whom the Lord wants you to love. Kaya sabi dito sa verse 11, but you as a person dedicated to God, keep away from all that. Keep away. Dapat matagal na natin itong ginagawa. Kung may mga naranasan tayo ng ganyan nung buhay na bata pa tayo, dapat matagal na tayong umalis dito. Keep away from all that. Instead, pursue righteousness, pursue godliness, pursue faithfulness, love, endurance, and gentleness. Gentleness. Pagiging gentle sa isa't isa. Endurance. Endurance produces patience, and patience produces discipline sa ating buhay. Pagtitiis. Yung pagtitiis is nagpo-produce ng discipline. At yung discipline nagtutulot sa atin ng contentment sa buhay. Compete well for the faith, sabi sa verse 12, and lay hold of that eternal life, which is much greater, di ba? Panghawakan natin yung buhay na walang hanggan, kapatid. Panghawakan natin yung buhay na walang hanggan. Meron ka na yan, ihawak mo na, wag mo nang bitawan. Wag mo nang pakawalan. Ito na, hawak mo na yung buhay na walang hanggan. Nasa sayo na, Pero kaya nating ihisang tabi. Alang-alang sa pera, alang-alang sa yaman, alang-alang sa antas, sa lipunan, kapangyarihan, not maybe. Kung nasa politics ka, sige. Kasikatan, fame, handa mong bitawan yung eternal life na pinanghahawakan mo kay Jesus Christ. Bakit? Sa paanong paraan? Sa pagpapatigas ng iyong puso para sa mga bagay na hinahangad natin sa buhay. Pero saan tayo dadalhin nun? Lahat ng katwiran, totoo naman, kaya nating isipin para maging matuwid yung ating mga desisyon. But honestly speaking, in front of God, sa harapan ng Diyos, totoo kaya tayong tapat? Nagagawa ba natin yung sinasabi niya na patungkol sa pag-ibig at pagmamahal, pagpapakumbaba, pag-iisip ng isa't isa, yung isipin, yung kakayahang isipin yung isa't isa, yung meron kang puso na kagaya ng mga bata na inosente kong magtiwala, inosente kong magsalita, hindi harmful, di ba? Ang daming tao ngayon, napaka-harmful magsalita. Ang sakit magsalita.
or mapag-control magsalita sa ibang tao. Nakakatakot yun. Love is controlling, but that's different control. That is the result of humility. Di ba? That is the result of conscience. Pag ginagawan mo ng mabuti lagi yung kapatid na ayaw magbago, bukas makalawa nagbago na siya. You did not control him, but you embrace him or her doon sa kanyang imperfection. And as sa mga mananampalataya, sabi dito, compete well for the faith and lay hold of that eternal life. Lay hold of this eternal life that you were called for. Kung saan ka tinawag and made your good confession, for in the presence of many witnesses. Make your good confession. Gawin mong magandang confession yung iyong buhay, testimony yung iyong buhay, in front or in the presence of many witnesses. Magandang testimony sa pamamagitan ng pagmamahal, kahit pa mahirap ang magtiis, ito ay nagbibigay ng disiplina sa sarili at nagtuturo ng pagiging makatao. Ito lang yung daan para mabuksan yung kakayahan ninyong magkaroon ng, sabi ko nga kanina, discernment. This is the only way to open a person's discernment. Pag meron tayong misyon, pag meron tayong outreach, pag meron tayong activity sa loob ng simbahan, pag nasa loob ka ng pamilya mo, nasa loob ka ng mga mahal mo sa buhay, nasa loob ka, gitna ka ng mga kaibigan mo, nasa gitna ka ng mga kakilala mo, or nasa gitna ka ng trabaho, nagiging mapagkusa ka pagdating sa pagtulong. Nagiging mapagkusa ka pagdating sa pangunguna. Hindi pa sinasabi sa iyo pero sumusunod ka na. Bakit? Kasi nakatanim yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Sabi nga ng Bible, I will write the laws. Sabi nga ni God, I will write my laws into their heart. Because of that, nagkakaroon ka ng discernment at pusong tapat at mapagkakatiwalaan. Yan yung mahirap na sa buhay ngayon, mga kapatid. Saan ka pa makakakita ng taong mapagkakatiwalaan mo? O ikaw mismo, hanggang saan ka magbibigay ng tiwala at hindi mo hahayaang maapektuhan yung kakayahan mong magmahal, yung kakayahan mong magtiwala, yung kakayahan mong magkaroon ng pag-intindi sa iba. Kahit sa gitna ng maraming kapangitan na nangyayari sa ating paligid or kasakiman na bunga ng puso ng tao. Compete well for the faith and lay hold of that eternal life you were called for and made your good confession, for in the presence of many witnesses. Let us pray. Ama namin sa langit, dakilang Ama na naghuhubog ng aming buhay, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming maging maayos yung aming puso at isipan. Malayo kami sa kasamaan, Ama. Malayo kami sa kawalan ng kakontentuhan sa buhay na ito. At matuto kaming magtiwala, matuto kaming muling umibig, magmahal, Panginoon, sa aming mga kapatid. Maging kagaya ng mga bata, Panginoon, yung aming pananampalataya. Sapagkat sa mga kagaya nila ang iyong kaharian, Panginoon. At dahil dito, Ama, alam namin na aaliwin mo kami at bibigyan ng walang hanggang kasiyahan dito sa lupa at hanggang sa langit, Ama. Aaliwin mo kami, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal. Gagabayan mo kami at iingatan. Ibibigay mo yung aming mga pagangailangan. Pagagalingin mo yung aming mga karamdaman. Kung patuloy lang kaming palaging magiging mapagmahal, magiging maibigin, gaya ng pag-ibig mo sa amin. Sapagkat ikaw, Panginoon, ikaw, Diyos, ang aming Ama. At kami ay iyong mga anak at tinawag mo
sa pananampalatayang ito na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Ama. Nawa sa oras na ito, ikaw lang ang naitaas, na dakila at napapapurihan. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat mga kapatid. And again, welcome sa KYMC palagi. And God bless sa inyong lahat dyan. And sa mga nakikinig, salamat sa inyong pakikinig. At pag-follow sa aming sa aking page sa YouTube. Thank you and God bless. Glory to God.